Mr. Silent Channel. Kabanata 286 hanggang 270. Ang payaso. 0286. Si Efan ay pasuray-suray na tumayo, kinaladkad ang dugo, at dahan-daang lumabas ng libingan. Pagkalabas ko, narinig ko ang pag-alog ng pinto sa likod, at diretsyong si Nora. Nagtaka lang si Efan kung isa rin itong gate na ginawa ayon sa pagbabago ng gravity, nang makarinig siya ng boom na ingay mula sa buong libingan. Naramdaman ni Efan na ang libingan ay nanginginig, na parang may lindol. Si Efan ay walang oras na mag-alala tungkol sa kung ano ang nangyayari, kaya buong lakas siyang tumakbo patungo sa pasukan ng libingan. Nang siya ay tumakbo sa kalagitnaan, nakita niya na ang mga bato sa magkabilang gilid at ang mga bato sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsimulang gumuho. Ito ay lumulubog ang buong libingan. Naiintindihan ni Efan na ito ang matinding paraan ng proteksyon na pinili ng mga angkan na nagtayo ng libingan, upang maiwasan ang pag-alis ng mga magnanakaw sa libingan at ang pagkuha ng libingan. Dahil hindi kumpleto ang libingan, hayaang lumubog sa lupa ang buong libingan at mga tulisan ng libingan. Alam ni Efan na kapag lumubog na talaga siya sa lupa, kahit na hindi siya nasugatan, hindi na siya makakaligtas. Ang nakakatakot na presyon lamang ay sapat na upang agad siyang maging maputik na laman. Sa makatuwid, dapat niyang gawin ang lahat upang magmadali. Gitling. Inilabas ni Efan ang kanyang bilis sa limitasyon, at hindi niya alam kung saan siya nakakuha ng lakas para tumakbo ng napakabaliw. Ang instinct na mabuhay ay nagpabagsak kay Efan mula sa libingan sa sandaling gumuho ang daanan. Nang mahulog si Efan sa himpapawid, nakita niya na sa kalagitnaan ng bundok, lahat sila ay nagsimulang gumuho. Para siyang higanteng hayop na bamuka ang dagwang bibig para kainin ang buong bundok. Si Efan ay gumulong pababa sa dalasdis, narinig ang tunog ng rumbling na pagbagsak, at nagpakawala ng mahabang hininga. Makalipas ang halos 3 minuto, nang muling tumayo si Efan, hindi niya maiwasang mamangha sa eksenang nasa harapan niya. Ang Zuo Mountain ay nawala, at ang natitira ay isang malaking hukay na nalubog na. Kung makalipas ang ilang taon, ang lugar na ito ay natatakpan ng mga halaman, kung gayon, walang mag-aakalang may isang misteryosong libingan ng angkan na nakatago sa lupa daan-daang metro, o kahit libu-libong metro. Kahit na may mga siyentipikong explorer na gustong pumunta rito para maghukay, hindi pa banggitin ang kinakailangang pondo at yamang tao at material, ay kaduda-duda kung mahahanap nila ito. Napabuntong hininga si Efan na may damdamin. Ngayong gabi, nakita niya ang kapangyarihan ng sinaunang sibilisasyon ng Xia Kingdom. Tila ang mga tao ay talagang napakamangmang sa kanilang sariling sibilisasyon. Dito mismo, nakaramdam si Efan ng nakakatakot na aura at nilapitan siya. Sinota. Biglang lumingon si Efan, nalaman lang na may kakaibang tao na nakatayo sa kakahuyan sa likuran niya. Ito ay isang lalaki na nakasuot ng itim at pulang armor-like equipment na may pulang helmet sa kanyang ulo, at ang mukha ng helmet ay talagang mukha ng isang payaso, na may malaking pulang bibig na nakabuka, kung saan ironically what are you smiling about? Ang buong tao, imposibleng sabihin kung ito ay lalaki o babae, ay nakabalot sa baluti na ito ng hindi kilalang material. Isa-isang binago ang pattern ng underground world, binago ang takbo at nanalo sa banal na digmaan, ang pinakamaalamat na hari ng impyerno sa underground na mundo, isang powerhouse na halos sinasamba bilang isang Diyos. Ngayon, dahil nagnakaw siya ng isang libingan, napahiya siya, tingnan mo nga, ang puntod na ito ay talagang pambihira. Itinagilad ng clown ang ulo at ngumiti ng mapait, ngunit halatang electronically modified ang boses nito, at hindi pa rin niya matukoy kung lalaki ba ito o babae. Naningkit ang mga mata ni Efan, hindi pa niya nakita ang taong ito sa kanyang memorya, ngunit ang taong ito ay tila maraming alam sa kanyang background, at hindi niya maiwasang maging maingat. Sino ka, nagtatago sa likod ng mukha ng payaso, pakiramdam mo ba ay mababa ka? Mapaglarong ngumiti si Efan. Kababaan. Kakaibang ngumiti ang payaso, iniisip ko lang na ang mundong ito, lahat ng tao, ay masyadong katawa-tawa. Bakit, hindi ka ba tao? Sinubukan ni Efan na makakuha ng higit pang impormasyon. Ang payaso ay bamulong, sa ngayon. Kalimutan mo na ito, ngunit sa hinaharap. Hindi ko malalaman. Oh, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Efan. Hindi na nagsalita pa ang payaso, iniunat niya ang kanyang kamay at sinabing, huwag ka nang magtanong pa, nakikita ko na ang kalagayan mo, mas mabuting makipagtulungan ng kaunti at ibigay ang mga bagay na nakuha mo sa libingan. Ano? Wasak na lahat ang mga puntod. Nagmamadali akong tumakbo palabas. Wala pa akong nakuha. Ibinuka ni Efan ang kanyang mga kamay. Ngumisi ang payaso at itinuro ang sarili niyang mga mata, hindi mo kailangang mag-isip tungkol sa pagtatago sa akin, natuklasan na ng aking energy detection system na may dalawang magagandang bagay na nakatago sa iyong dalawang bulsa. Nagulat si Efan, maaaring ilagay ang energy detection device sa isang suit of armor. Ang teknolohiya ng baluti na ito ay napaka-advance. Ang susi ay lumitaw ang taong ito sa sandaling ilabas niya ang mga bagay na masyadong nagkataon. Hindi kaya. Kanina pa siya naghihintay. Kinusot ni Efan ang kanyang mga mata, ikaw. Ikaw ba ang kumuha ng limmer? May katuturan ba ang tanong na ito? Malamig na bamantong hininga ang payaso, kailangan mo lang ibigay sa akin ang mga gamit at magiging maayos na ito.
Malakas ang tibok ng puso ni Yefan, at sinuri niya, naiintindihan ko, sa simula pa lang, gusto mong makinabang ang mangingisda. Palihim mong sinusundan ang mga lemur, at hayaan silang maging ginipig mo upang subukan ang panganib ng libingan na ito. Sabi mo isa lang ang kailangan mong kunin, ang ibang libingan ay sa mga lemur, dahil alam mo, hindi nila ito maaalis. Direkta mong papatayin sila pagkatapos nilang magtagumpay. Napakahina ng mga lemur, madali mong mapatay silang lahat, at hindi ito makakaakit ng pansin, kaya sa simula pa lang nakahanap ka ng ganoong sea-level na tomb robbery organization, tama. Saglit na natahimik si Clown, at saka ngumiti, kahit na tama ka, ano ang saysay? Ibig sabihin, sa huling pagkakataon sasabihin ko, mga bagay, ibigay mo. Itinaas ni Yefan ang kanyang ulo at sinabing, dahil alam mo kung sino ako at alam mo rin ang aking record, kung gayon dapat mong maunawaan na hindi ako aamin ng pagkatalo. Kung may kakayahan kang magnakaw sa akin, halika at makita ka. Na-bluff ako, hindi ka sigurado, matatalo mo ba ako? Stop bragging, I just don't want to waste time. Kahit isa ka sa pinakamalakas sa mundong ito, hindi ibig sabihin na hindi ka na magagapi. Oo, ganito ang itsura mo, nasa bingit ng overdraft ang katawan mo, kung humihingi ka ng kamatayan, tutuperin kita. Pinunasan ni Yefan ang dugo sa kanyang bibig, maraming dugo ang nawala sa kanya, pakiramdam niya ay puno na ang kanyang katawan medyo lumulutang ito, ngunit ayaw niyang ibigay niya ang 2 batong kinuha niya ng buong lakas. Bagamat hindi niya alam kung ano ang gagamitin sa batong ito, dahil gustong agawin ito ng kabilang partido, tiyak na napakahalaga nito. Ang pinakaayaw niya ay ginagamit ng iba. Si Yefan ay syempre labis na nabalisa na ang taong ito ay talagang naglalaro ng Oriole behind. Halika, tingnan natin kung anong uri ng mga bulaklak ang maaari mong gawin gamit ang iyong damit. Ikanawit ni Yefan ang kanyang daliri. Ngumisi ang payaso, mayabang ka at mayabang, hindi mo alam kung ano ang pagitan ng tao at Diyos. Nang matapos siyang magsalita ay biglang nawala ang clown. Medyo naging matamlay ang reaksyon ni Yefan dahil sa pagod at pagkawala ng dugo, ngunit may nakita pa rin siyang after image. Oops! Napasigaw lang si Yefan nang tamaan siya ng kamao sa tiyan, at lumipad palabas ang buong katawan niya na parang kanyan. Kabanata 0287. 0287. Tumama ang katawan ni Yefan sa isang malaking puno, diretsyong nabali ang puno. Sumikip ang tiyan ni Yefan dahil sa sakit, at ang kanyang mga laman loob ay nabaligtad. Ang figure ng payaso ay muling lumapit kay Yefan, at nang hindi hinintay na bumangon si Yefan, sinipa niya ang likod ni Yefan ng isa pang sipa. Hindi pa naghihilom ang sugat ni Yefan, at tumalsik muli ang dugo. Sigaw ni Yefan. Matapos mabali ang 2 puno, gumulong siya sa isang dalasdis at huminto nang matamaan niya ang isang bato. Aking prinsipe. Sa tingin mo pa ba ay hindi ako maglalakas loob na hawakan ka? Tumawa si Clown at lumapit kay Yefan, nakatingin kay Yefan na humihingal na nakahiga, inabot niya at hinawakan ang bulsa ng pantalon ni Yefan. Ngunit sa sandaling ito, biglang hinawakan ni Yefan ang braso ng payaso. Ikaw. Itinaas ng Clown ang kanyang ulo, kahit na hindi niya makita ang kanyang tunay na ekspresyon, puno ng pagtataka ang kanyang boses. Malinaw, inakala ng payaso na si Yefan ay nawala ng lakas sa pakikipaglaban at kalahating patay na. Mayabang nang umisi si Yefan, kung hindi dahil sa injury ni Lao Su, nabawasan ang kanyang bilis at reaksyon, akala mo ba madali mo akong masisipa? Umungol si Yefan, gumulong ang kanyang katawan, at inindayog ng kanyang mga braso ang buong katawan ng payaso. Binasag ito patungo sa bato sa tabi nito. Bang! Sa isang malakas na ingay, isang bato ang sapilitang pinagdurog-durog. Nagulat si Yefan, buo ang baluti ng payaso, walang mga gasgas, at ang material ay tila napakalakas. Gayunpaman, naramdaman ni Yefan na napakagaan ng material, dahil ang buong katawan ng payaso ay hindi mukhang nakasuot ng maraming armor. Hayaan mo akong makita kung sino ka. Inabot ni Yefan at hinawakan ang helmet ng clown. Ngunit biglang ibinuko ng payaso ang kanyang palad, at isang pagsabog ng asul na pulang apoy ang bumulwak mula sa kanyang palad. Hindi inaasahan ni Yefan ang kamay na ito, ang apoy ay tumama lamang sa kaliwang balikat ni Yefan, na nagdulot ng matinding init. Aray! Gatlang M. Naramdaman ni Yefan ang sakit ng apoy, at agad na binitawan ang payaso. Sinamantala ng clown ang pagkakataon at agad na sinipa si Yefan. Si Yefan ay mahina lamang ngayon, at maaari pa rin siyang tumanggap ng kaunting pinsala sa balat. Ang kanyang kakayahan sa pagbawi sa sarili ay napakalakas, at hindi magiging problema kung itinigil niya ang pagdurugo. Ngunit ang pagkasunog na ito ay naging imposible para sa kanya na makabawi sa maikling panahon. Kung nasunog siya to the point, baka mabitin lang siya. Ang payaso ay tumawa ng buong pagmamalaki, at lumakad ng dahan-dahan papunta kay Yefan. Hindi mo ba naisip na ang aking baluti ay maaari lamang magpapataas ng aking bilis at lakas, maraming mga paraan upang ikaw ay mapatay. Kahit ikaw hindi ako natatakot sa'yo, at hindi ako natatakot sa'yo, not to mention na nasasaktan ka pa rin, at gusto mo pa rin akong awayin. Nanaginip ka ba? Pagkatapos magsalita, ilang ulit na tinapakan ng payaso ang katawan ni Yefan.
Napatikip si Yefan ng kanyang mga ngipin, at nang kampante na ang payaso, bigla siyang humiwalay, niyakap ang isa sa mga binti ng payaso, at inihagis siya sa lupa. Nabasag ng armor ang isang malaking butas sa lupa, ngunit hindi nasugatan ang clown, at muli siyang nagpaputok ng asul na apoy. Handa na si Yefan sa pagkakataong ito, at matapos itong iwasan, sinipa niyang muli ang payaso sa dumi. Oo, kahit may shell ka ng pagong. Kahit makahinga ka ng apoy. Sa galing mo sa pakikipaglaban, gusto mo akong patatagin. Si Yefan ay galit na tinapakan ang clown 12 ng mga paa, at sa wakas ay natanto na ang baluti ng clown ay may ilang mga deformation. Nang balak niyang habulin ang tagumpay at tuluyang wasakin ang baluti ng payaso, nakita niyang biglang bumulaga ang likod ng payaso ng dalawang asul na apoy. Si Yefan ay nagmamadaling umiwas, ngunit ang kanyang paa at isang braso ay nasunog pa rin. Tumayo ang payaso mula sa lumubog na lupa. Bagamat hindi gaanong nagbago ang kanyang elektron-ikong boses, kitang-kita ang galit sa kanyang emosyon. Kung maglakas loob kang sirain ang aking sandata, papatayin muna kita, at pagkatapos ay kukunin ang aking mga gamit. Sabi ni Clown, sabay na nagpaputok ng asul na apoy gamit ang dalawang kamay, nagmamadaling pumunta kay Yefan. Alam ni Yefan na imposibleng lumaban mula sa harapan, kaya dali-dali siyang tumakbo pababa ng bundok, tumakas pabalik-balik sa paraang parang ahas, iniiwasan ang patuloy na pagputok ng apoy. Maya-maya lang ay may narinig na tunog ng helicopter mula sa langit. Sa di kalayuan, marami ring ilaw, tulad ng iba't ibang kagamitan sa pag-iilaw. Napagtanto ni Yefan na ito ay dahil sa isang landslide, at iba't ibang rescue team ang dumating. Oops, kung magalit ang clown na ito, hindi ba mamamatay ang lahat ng taong ito? Nag-aalala si Yefan sa nangyaring ito, ngunit nalaman niyang hindi siya hinabol ng payaso sa likod niya. Tumingin siya sa likod at nakita niya ang payaso sa gubat sa di kalayuan, tila nag-aalangan. Hindi nagtagal at ginamit ng clown ang propulsion device para umangat sa himpapawid at direktang lumipad sa langit sa di kalayuan. Natigilan si Yefan saglit, iniisip ang dahilan, maaaring dahil. Kung ikukumpara sa pag-agaw sa dalawang batong iyon, ayaw ng payaso na malantad at magpakita sa harap ng napakaraming tao. Kung pag-iisip ang mabuti, posible talaga. Kung tutusin, hindi sapat ang lakas ng clown para maging walang prinsipyo. Kung siya ay natuklasan ng kaluluwa ng dragon, sa kalaunan ay makakaapekto ito sa ilan sa kanyang mga aksyon. Kaya lang hindi inisip ni Yefan na ibibigay ng payaso ang dalawang batong ito, karamihan sa kanila ay nagbabalak na kunin ito mamaya. Umiling si Yefan. Tinatamad siyang mag-isip tungkol dito. Masyado siyang pagod. Kung hindi niya lang siya inaalalayan sa isang hininga, matagal na siyang nahulog sa kabundukan. Naglakad si Yefan ng ilang daang metro pababa ng bundok at natagpuan ang taong dumating upang maghanap at magligtas. Nang makitang natabunan siya ng mga sugat, dali-dali siyang binuhat ng ilang medical staff at dinala sa ambulansya. Sa paanan ng bundok, si Shu Lingshan ay sabik na naghihintay. Nang makita na si Yefan ay dumanas ng napakaraming pinsala, ang babae ay natigilan, ang kanyang mga mata ay namula at tumakbo siya at nagtanong, ano ang nangyari sa iyo? Ano ang nangyari kung bakit ka nasaktan ng ganito? Sa mga mata ni Shu Lingshan, si Yefan ay orihinal na halos makapangyarihan, at hindi niya akalain na si Yefan ay masasaktan. Napangiti si Yefan, mahirap sabihin, pumunta ka muna sa ospital, kailangan ko ng gamot para matulungan akong gumaling. Makalipas ang isang oras, dumating si Yefan sa pinakamalapit na malaking ospital para tumanggap ng mga benda at iba pang paggamot. Sa katunayan, si Yefan ay nakapagpagaling na ng maraming sugat sa kanyang sarili, ngunit ang pagkonsumo ay masyadong malaki, at imposibleng ganap na gumaling sa loob ng 2 o 3 araw. Ngunit ito ay napakalaban sa langit, dahil kung ito ay isang ordinaryong tao, ang pinsalang ito ay matagal nang namatay. Karamihan sa mga tao sa Splendid Group ay maayos, karamihan ay minor injuries, ngunit walang nangyaring trahedya. Si Shu Lingshan ay nanatili sa ward at ayaw munang bumalik sa Huahay. Tinanong niya si Yefan kung naranasan na niya ang nangyari sa libingan. Maikli lang ang sinabi ni Yefan. Pakiramdam niya, kung sasabihin sa mga babae ang ilang sekreto, ito ay makakasama lamang at hindi makakabuti. Bandang 11:00 ng gabi, biglang dumating si Su Qingzuo sa ospital mula sa Huahay. Nagmamadaling dumating ang presidente para bisitahin ang ilang nasugatang empleyado, at natural na sobrang naantig ang mga empleyado. Gayunpaman, si Su Qingzuo ay medyo absent-minded din. Tumalikod siya ng kaunti mula sa staff at pumunta sa ward ni Yefan. Kamusta ka na? Sa sandaling pumasok si Su Qingzuo sa ward, sabik siyang nagtanong tungkol sa kalagayan ng lalaki. Nang makita niya si Shu Lingshan na nakaupo sa tabi ng kama ng ospital, ang kanyang mga mata ay namumula pa rin, at tila siya ay maraming luha. For a time, parang awkward ang atmosphere sa ward. Kabanata 0288 Mga kakaibang bagay. 0288. Mukhang natuklasan din ni Shu Lingshan ang problemang ito. Sa labas kasi ng ibang kasamahan. Siya ay isang deputy minister ng security department at walang pakialam sa mga pinsala ng kanyang mga kasamahan, ngunit siya ay nananatili sa solong silid ng assistant president. Ito ay palaging kakaiba.
Lalo na matapos makita si Su Qingzhou na nakatingin sa kanya na may bakas ng pagkagulat, si Shu Lingshan ay naging mas hindi mapakali. Su. President Su, nandito ka, pagkatapos ay mauna na ako, sabi ni Shu Lingshan, at aalis na sana. Ngunit pinigilan siya ni Su Qingzhou at nagtanong, hindi ka ba nasaktan? Ayos lang ako, hindi naglakas loob si Shu Lingshan na sabihin, sa katunayan, muntik na siyang mamatay, salamat kay Ye Fan sa pagligtas sa kanya. Tumango si Su Qingzhou, ang bus na nagpabalik sa lahat ay umalis na, maaari kang bumalik sa Huahay kasama namin mamaya. Tumingin si Shu Lingshan sa orasan sa dingding, napagtanto lamang na gabi na, at nanatili siya sa ward, hindi alam na nakabalik na ang iba sa Huahay. Tinapik ni Su Qingzhou si Shu Lingshan sa balikat, salamat sa pag-aalaga kay Ye Fan. Ako, wala talaga akong ginawa, Mr. Su, huwag mo akong intindihin, namula si Shu Lingshan, hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag, at mas lalo siyang nalilito. May naintindihan si Su Qingzhou nang makita niya ang kilos at salita ni Shu Lingshan. Napasulyap siya sa lalaking nagpapanggap na tulala sa kama, at medyo nakaramdam ng galit sa kanyang puso. Gayunpaman, nang makita ang iba't ibang mga benda sa katawan ni Ye Fan, wala talaga siyang masabi tungkol sa lalaki. Kung hindi dahil kay Ye Fan, tinatayang maraming tao ang mamamatay ngayon, at ang Splendid Group ay tatanungin ng labas ng mundo, at ang mga bagay ay magiging napakagulo. Logically speaking, dapat magbigay ng magandang reward si Su Qingzhou sa lalaki. Kung tutuusin, iniligtas niya ang isang sakuna na mangyayari, ngunit ang taong ito, tahimik, nahok ang kaluluwa ni Shu Lingshan. Hindi mo kailangang mag-isip tungkol dito para hulaan na ang karamihan sa buhay ni Shu Lingshan ay iniligtas ni Ye Fan, kung hindi ay hindi niya hahayaang ang isang babaeng sundalo na tulad ni Shu Lingshan ay biglang maging napakalambing. Pakiramdam ni Su Qingzhou ay walang magawa at walang kapangyarihan sa kanyang puso. Palagi siyang may solusyon para sa mga usapin sa trabaho, ngunit ang mga isyu tulad ng mga relasyon at pamilya ay masyadong komplikado para sa kanya. Maaari ka bang umalis sa kama at kumilos? Tanong ni Su Qingzhou kay Ye Fan. Siyempre, kain muna tayo sa labas, nagugutom pa ako eh. Si Ye Fan ay hindi kumain ng hapunan buong hapon, at kahit na nakipaglaban sa dalawang matinding labanan, hindi masyadong mamamatay sa gutom. Sumimangot si Su Qingzhou, pagkatapos marinig ang sinabi ng lalaki, naramdaman niyang medyo nakakaawa si Ye Fan, kaya pumayag siya. Siyempre walang kinain si Shu Lingshan, kaya naghanap silang tatlo ng tindahan sa tabi ng ospital at nagplanong kumain ng kaunti. Sa puntong ito, maraming restaurant ang sarado, na nag-iiwan lamang ng isang maliit na barbecue restaurant. Pero hindi rin sila pumili ng tatlo. Umorder sila ng inihaw na isda at ilang skewer, saka umupo para uminom ng mainit na tsaa at hinintay na may hain ang pagkain. Hindi nagtagal pagkatapos ng pag-upo, isang intelektual na dilag na nakasuot ng beige na button-down na lapel coat ay pumasok sa pasukan ng barbecue restaurant. Bagamat medyo magulo ang kanyang mahabang buhok sa hangin, hindi pa rin ito nakasira sa kanyang kagandahan. Ying-ying. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Fan, bakit ka rin nandito? Nakita ni Feng Yueying si Ye Fan, at ang kanyang mukha ay napuno ng kagalakan, ngunit nang makita niya sina Su Qingzhou at Shu Lingshan sa iisang mesa, ang kanyang ngiti ay naging mas nakakahiya. President Su, Lingshan, nandito ka rin. Si Feng Yueying ay nasa dilema, ngunit pumasok pa rin siya. Nang makitang paparating si Feng Yueying, gumaan ang pakiramdam ni Shu Lingshan sa hindi malamang dahilan. Namilog ang mga mata ni Su Qingzhou, at nagtanong siya, kaka-rating mo lang dito. Kakabalik ko lang kaninang hapon galing out of town. Nang mabalitaan kung may nangyari dito, tumakbo ako para tingnan. Lumapit si Feng Yueying at tumingin kay Ye Fan, ayos ka lang ba? Nagmamadaling sinalubong ni Ye Fan ang babae para maupo, ayos lang ako, gutom lang ako. Halika, maupo na tayo at kumain, ikaw ba ang nag-drive ng mag-isa? Well, narinig ni Feng Yueying nang marinig niya ang balita, nagmaneho siyang mag-isa ng mahigit 3 oras at nakarating dito. Nang makita niyang ligtas na ang lalaki, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Ngumiti si Ye Fan, ang kanyang mga mata ay tumingin pabalik-balik sa mga mukha ng 3 babae, at sa wakas ay sinabi kay Su Qingzhou, asawa, tingnan mo ako, lahat ay nagmamalasakit sa akin, ito ang katotohanan, labis akong naantig. Pinandilatan siya ni Su Qingzhou, sa palagay ko hindi ka naantig, ngunit ipinagmamalaki. Nahihiyang kinamot ni Ye Fan ang kanyang mukha, medyo, ngunit. Hindi mo ba naisip na mabuti para sa atin na umupo at kumain ng magkasama, ay mukhang napakaharmonya. Tinalikuran ni Su Qingzhou ang kanyang ulo, umiinom ng tsaa ng mag-isa, at hindi man lang siya gustong pansinin. Malinaw na tama ang ginawa ng lalaking ito, ayaw niyang magalit sa harap ni Feng Yueying at Shu Lingshan, iyon ang sinasadya niyang sabihin. Hindi rin nagtagal at sunod-sunod na ang mga inihaw na tuhog at inihaw na isda. Dinampot ni Ye Fan ang lamb kidney na inorder niya at kinain ito sa malalaking lagok. Mukhang mas tahimik ang 3 babae, at hindi na sila kumikibo pagkatapos kumain ng inihaw na isda at inihaw na gulay. Si Ye Fan ay kumain ng ilang bangkos ng bato, biglang may naalala, at nagmamadaling sinabi, huwag mo akong intindihin, gusto ko lang kumain ng mga bato, hindi ko na kailangan pang bumawi. Walang nag-iisip tungkol dito nang hindi sinasabi ito.
Si Feng Yueying ay pinaalalahanan ng ganito. Parehong namula sina Xu Lingshan at Xu Lingshan, pinandilatan ni Su Qingzhou ang lalaki, bilasan mo at kumain. Kung hindi ka magsasalita, mamamatay ka. Nahihiyang ngumiti si Ye Fan, tumigil sa pagsasalita, at kumain ng pagkain. Pagkatapos kumain, nang lumabas siya ng tindahan, biglang sinabi ni Su Qingzhou, dahil nandito si Yueying, pagkatapos Lingshan, dalhin mo ang kanyang sasakyan at bumalik. Anyway, dadaan kayong lahat. Sandaling natigilan sina Feng Yueying at Xu Lingshan, at pagkatapos magtinginan, agad silang sumang-ayon. Nakita ni Su Qingzhou na ang dalawang babae ay walang pagtutol, at medyo nasiyahan sa kanyang puso, at pagkatapos ay galit na sinabi kay Ye Fan, Tara. Oh, ngumiti si Ye Fan at sinenyasan si Su Qingzhou na magpatuloy. Pagkaraan ng ilang sandali ay lumayo si Su Qingzhou, biglang tumalikod si Ye Fan, at kapwa naghalikan sina Feng Yueying at Xu Lingshan ng sok-sok. Nagulat ito sa dalawang babae at halos hindi na mapasigaw. Gayunpaman, napakabilis ni Ye Fan at nakasabay na sa takbo ni Su Qingzhou. Tila may narinig si Su Qingzhou, ngunit nang lingunin niya, sinusundan siya ni Ye Fan. Asawa, anong problema? Si Ye Fan ay mukhang tapat. May ginawa ka bang kakaiba? Tanong ni Su Qingzhou na nakakunot ang noo. Napakurap-kurap si Ye Fan at seryosong sinabing, I appreciate your beautiful back, okay. Nawala ang galit ni Su Qingzhou sa isang iglap, tumalikod, ang kanyang mukha ay nag-init, at huminga ng mahina, walang seryosong salita. Kung gagawin mo iyon, paniniwalaan ka ng mga multo. Isang palihim na tingin ang sumilay sa mga mata ni Ye Fan. Sure enough, gusto lang siyang suyuan ng mga babae. Hanggat kaya niyang suyuan siya ng maayos, malaki ang pag-asa na magiging pamilya siya balang araw. Sa pagbabalik sa Huahay, si Su Qingzhou ang nagmaneho ng kotse. Pagkatapos ng lahat, si Ye Fan ay may sakit ngayon at minsan lang mahihirapan ang kanyang asawa. Hindi rin idle si Ye Fan, kinuha niya ang kanyang mobile phone at nagsimulang maghanap ng isang bagay na noon pa niya gustong malaman. Naalala niya na sa scroll ng larawan sa sinaunang libingan, nakasulat ang Xianzhou Shenxi, at malabong narinig ni Ye Fan ang pangalang Shenxi sa isang lugar. Pagkatapos maghanap sa internet, sa wakas ay naalala ito ni Ye Fan. Kabanata 0289 saan? 0289. Ang Shenxi na ito ay ang maalamat na tao na nakamit ang Taoismo at naging isang immortal. Siya ay orihinal na taga-Wuyo. Ginalaw niya ang mga immortal sa pamamagitan ng paggawa ng mabubuting gawa sa Shu at pagpapagamot ng mga sakit para sa masa. Sinasabing dinala siya sa langit, nakilala si Lao Jun, kinuha ang elixir, naging immortal at bumalik sa mortal na mundo upang hanapin ang kanyang angkan. Sa maikling panahon sa araw na iyon, 400 taon ang lumipas sa lupa. Pagkatapos noon, nagpatuloy si Shenxi bilang isang walang kamatayan, gumagamot ng mga sakit at nag-aalis ng mga sakuna para sa mga tao. Ito ay orihinal na isang alamat, hindi bababa sa mga mata ng karamihan sa mga tao, ito ay dapat na hindi totoo. Gayunpaman, nagsisimula na ngayong magduda si Ye Fan sa katotohanan ng kwentong ito. Kung ang libingan na ito ay talagang mula kay Shenxi, ang pamilyang Shen, kung gayon maaari nitong ipaliwanag kung bakit mayroong napakagandang libingan, at kung bakit ito napakalakas. Samurai. Kahanga-hanga ba ang mga bronze figurine na ginawa ng mga Diyos? Nang maisip ito ni Ye Fan, hindi napigilan ang kanyang puso na tumibok ng malakas. Hindi kaya may mga Diyos talaga sa mundong ito. Oh, kailanman. Siyempre, mahuhulaan lang ni Ye Fan, hindi ito ganap na ebidensya, kung tutuusin, hindi naman kailangang maging immortal para magawa iyon. Ang punto ay, labis na naguguluhan si Ye Fan, paano nalaman ng clown sa armor ang tungkol sa libingan na ito. Naglabas si Ye Fan ng 2 bato sa kanyang bulsa. Sa madilim na kotse, ang 2 batong ito ay hindi gaanong kapansin-pansin, tulad ng hindi pinutol at pinakintab na magaspang na mga bato. Ano ito? Sinulyapan ni Su Qingzhou ang lalaki at nalaman niyang may hawak itong 2 bato, medyo curious. Ngumiti si Ye Fan, hindi ko rin alam, ngunit ang 2 bagay na ito ay halos pumatay sa akin. Ano? Natigilan sandali si Su Qingzhou, anong nangyayari? Saglit na nag-isip si Ye Fan, bilang ang kaniguigo, tiyak na mahahantad si Su Qingzhou sa maraming bagay sa underground na mundo sa hinaharap, at hindi na kailangang itago sa kanya ang ilan sa kanyang mga sikreto. Kaya, sinabi ni Ye Fan ang tungkol sa kung ano ang nakita niya sa kanyang sinaunang puntod, ang pakikipaglaban sa lalaking tanso, at ang pakikipaglaban sa payaso sa armor ng labanan. Kung hindi dahil gabi na, hindi masyadong mataas ang pressure ng high-speed driving. Naririnig pa lang ang panabik at mapanganib na mga bagay na ito, maghahinala si Su Qingzhou na malapit na siyang ma-accident sa sasakyan. Pwede bang ang Mojie Tactical Beast lang sa mga sinaunang alamat? Hindi mo ba sinabi na ang Tactical Beast ay kamangha-mangha? Tanong ni Su Qingzhou. Umiling si Ye Fan, hindi ko rin alam. Kung tutusin, hindi pa ako nakakita ng Organ Beast, pero paano ko ipapaliwanag ang nangyari kay Shenxi? Hindi ko iniisip, kahit may mga Diyos, walang kakaiba dito, sabi ni Su. Sabi ni Light Snow. Nagtataas ng kilay si Ye Fan, bakit mo nasabi iyan? Sa tingin mo, alam natin sa mga libro ng kasaysayan na may mga sinaunang hari, ngunit hindi pa natin nakita ang mga haring iyon,
pagkatapos makumpirma ang kanilang pag-iral, kung anong uri sila ng mga tao. Gayunpaman, para sa mga immortal na iyon, dahil lamang sa hindi nila isinulat ang kanilang mga sarili sa mga aklat ng kasaysayan, ngunit nagpapakalat lamang ng iba't ibang mga alamat, iba't ibang mga mural at mga estatwa, hinala namin na sila ay peke. Sa katunayan, sinaunang hari man ito, ordinaryong tao, o mga Diyos na iyon, hindi pa natin sila nakita noon. Bakit natin iisipin na dapat totoo ang nakasulat sa text, at mali ang hindi nakasulat? Libo-libong taon, 2,000 taon, siguro mga tao noong panahong iyon, dahil nawala ang ilang historical materials, iisipin nila na ang mga haring pinag-uusapan ay mga Diyos lang, mga alamat lang. Hindi napigilan ni Yefan ang tumanggo pagkatapos pakinggan ang mga salita ng babae. Mukhang ito ang kaso. Sa pagtatapos ng araw, naniniwala lang kami sa isang bagay na akala namin ay may ebidensya kami. Sinabi ni Su Qingzhou, para sabihin na walang mga immortal, hinuhusgahan lang natin ito ayon sa ating sentido komon. Katulad ng, ang kombensyon ng daigdig ay umahan sa hilaga at pababa sa timog, ngunit sa universo, walang konsepto ng silangan, kanluran, hilagang kanluran, at maraming beses na nalilimitahan lamang tayo ng sentido komon. Limitado, ngunit tayo ay ignorante lamang na nakikita ang isang napakaliit na bahagi ng universo. Hindi mo ba sinabi sa akin noong nakaraan na mayroong higit sa 78% ng universo na hindi pa natin nakikitang mga tao? Bakit ngayon ka naging insecure sa sarili mo? Hindi bababasa, kung ang lahat ng nakikita mo sa libingan ay totoo, kung gayon mula sa kasalukuyang mga resulta, medyo nakakumbinsi na mayroong mga immortal. Ngumiti si Yefan, ginamit talaga ni Su Qingzhou ang sinabi niya at pinag-aralan siya. Gayunpaman, may katuturan din ang babae, kaya't mapagpakumbaba itong tinanggap ni Yefan. Mas nag-aalala ako sa clown na iyon, sino siya, at ano ang layunin ng pagsisikap na agawin ang dalawang batong ito. Mukhang nag-aalala si Su Qingzhou. Umiling si Yefan, hindi ko alam, mag-iimbestiga ako. Tungkol naman sa dalawang batong ito, hindi ko madadala ang mga ito, kailangan kong humanap ng lugar na pagtataguan. Ang suit ng battle armor ay may energy detection device. Kung isusuot mo ito, madali itong mahanap. Kailangang humanap ng ibang paraan si Yefan. Sa pagsasalita tungkol dito, kumislap ang magagandang mata ni Su Qingzhou, at sinabi niya, may lugar ako, baka pwede mong ilagay ang bato doon. Saan? Nagtaka si Yefan, pwede bang bank vault? Madaling hanapin ang ganoong lugar. Binigyan siya ni Su Qingzhou ng puting tingin, ganun na ba ako katanga? Sumama ka na lang sa akin. Pagkatapos ng ang kotse ay nagmaneho pabalik sa Huahay, si Su Qingzhou ay hindi umuwi, ngunit nagmaneho hanggang sa isang medyo luma na lugar ng villa. Sa harap ng courtyard ng isang mansyon, pagkababa ng kotse, sinabi ni Su Qingzhou na naglakad si Qingzhou papunta sa pinto at binuksan ang pinto gamit ang kanyang mga fingerprint. Nasaan ito? Tanong ni Yefan. Ang dati kong tahanan. Ibinalik ni Su Qingzhou ang kanyang ulo, na may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata, at sinabing kung saan nakatira ang tatay ko. Biglang napagtanto ni Yefan na ito ay noong lumipat ang pamilya Su mula Ansheng patungong Huahay. Wala na ngayon ang tirahan ni na Su Changping at Tung Hozan, at wala nang makita si Su Weiming, ngunit isang tiwangwang na lugar na lang ang natitira. Pagkatapos, pagpasok ng bahay, walang batik ang loob, at halatang may kinukuha pa para maglinis kapag weekdays. Dinala ni Su Qingzhou ang lalaki sa itaas sa isang pag-aaral at sinabi, ito ang pag-aaral ng aking lolo noon, at kalaunan ay ginamit ito ng aking ama. Tinanong mo sa akin na ilagay ang bato dito. Tanong ni Yefan. Hindi nagsalita si Su Qingzhou, ngunit lumakad papunta sa isang bookshelf at pinindot ang isang board sa loob gamit ang isang kamay. Pagkatapos, narinig ang ilang mekanikal na tunog, at ang bookshelf ay dahan-daang lumayo, na nagpapakita ng isang lihim na pinto sa likod. Ano ang lugar na ito? Hindi inaasahan ni Yefan na may sikreto pa ang matandang bahay na ito. Hindi ko alam noon. Pagkatapos ng huling beses na nabunyag ang Ghost Valley, sinabi sa akin ni Tita Jiang na mayroong isang madilim na silid dito, na kahit ang aking ama ay hindi alam. Ito ay isang lugar kung saan ang aking lolo ay nagtago ng ilang mga lihim. Dumating ako dito minsan. Nalaman kong walang gaanong bagay dito, kaya hindi ko na masyadong pinansin, ngunit, nakikita ko ang istruktura sa loob, maaaring mas bagay ito para sa iyong dalawang bato, sabi ni Su Qingzhou. Interesado rin si Yefan, at sumunod sa babae. Kabanata 0290 Lucifer. 0290. Matapos makapasok sa lihim na pinto, ang daanan na ito ay pababa na, at mukhang higit sa 20 metro. Dapat ay ang puwang na bumababa pagkatapos pumasok sa basement. Sa ilalim ng dilaw na ilaw, lumitaw ang isang kwartong gawa sa bato. Mayroong maraming mga larawan na nakasabit sa mga dingding ng silid, at ang mga salita sa mga ito ay dapat na ilang mga ninuno ng pamilyang Su. Sa pinakagitna, mayroong altar ng paghahain, na naglalaman ng maraming mga tapyas. Mukhang ito ang lugar kung saan sinasamba ng lolo mo ang kanyang mga ninuno. Tumingin si Yefan sa paligid. Sa katunayan, ito ay nasa ilalim ng lupa. Ang gayong malaking bato ay dapat na makaharang ng maraming detection wave. Oo, kaya wala akong nakitang espesyal, kaya hindi ko sinabi sa iyo,
ngunit hinanap ko ang ilang mga ninuno sa mga larawan at nalaman kong marami sa kanila ang medyo sikat sa mga nakaraang dinastiya, ngunit natatakot ako sa korte ng imperial noong panahong iyon, hindi ko alam na sila ay mula sa Ghost Valley, sabi ni Su Qingzhou. Hindi nagatubili si Ye Fan, kumuha ng 2 bato, inilagay ito sa altar ng sakripisyo, at nakangiting sinabi, bagaman hindi ko alam kung ano iyon, ito ay regalo ng kasal para sa iyong pamilyang Su. Naiinis na sinabi ni Su Qingzhou, gusto mong gumamit ng 2 bato bilang regalo sa kasal. Ano ang tingin mo sa akin? Hehe, dahil hindi masama ang asawa ko sa pera mo, baka may halaga ang 2 batong ito. Sabi. Hindi ito pinansin ni Su Qingzhou, at sinabing, halos madaling araw na kung magpapatuloy tayo ng ganito, bumalik tayo kaagad, matutulog ako at papasok sa trabaho sa hapon. Tumango si Ye Fan at aalis na sana nang bigla niyang nakita ang isang malachismis na parchment na nakasabit sa gitna ng dingding. Huminto si Ye Fan, isang kakaibang kulay ang bumungad sa kanyang mga mata, at lumakad. Anong ginagawa mo? Sketch map yan, anong maganda doon? Humikab si Su Qingzhou. Hindi. Ito ay hindi isang sketch map tulad ng isang Ghost Valley, ngumiti si Ye Fan na tuwang-tuwa, asawa, ito ang Xuanwei Zhenjing ng Ghost Valley. Xuanwei Zhenjing. Nagising din si Su Qingzhou na parang panaginip, nanlaki ang kanyang mga mata, tumakbo siya papunta sa scroll ng balat ng tupa, at sinabing, hindi ba ito sketch map? Paano ito magiging internal practice method? Although it looks the same as sketch map, but the text inside has been changed. Kung hindi mo binasa ng maigi, syempre hindi mo makikita, pero mas sensitive ako sa inner strength method, kaya nakikita ko. Sinabi ni Ye Fan, kahit na ang lolo mo mismo ay wala siyang talento sa paglilinang, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi niya alam ang kasanayan ng iyong pamilyang Su. Nagtataka rin ako kung bakit hindi siya nag-iiwan ng anumang sekreto, kaya't palagi niyang itinatago ang pagsasanay na ito. Nagtaka si Su Qingzhou, kung gayon, dapat ko bang itago ito? Hindi mahalaga kung itago mo ito o hindi, ang susi ay, sa palagay ko dapat mong subukang sanayin ang aking asawa, hindi. Dapat mong sanayin ang Xuanwei Zhenjing. Sinabi ni Ye Fan, para sa iyong kaligtasan, kailangan mong simulan upang protektahan ang iyong sarili mula ngayon. Hindi maiwasan ni Su Qingzhou na makaramdam ng kaunting pananibik at pangamba nang marinig niya ito. Narinig din niya mula kay Tita Jiang na mayroong 2 magagandang sikreto sa Guigo, Shenkon Gangqi, at Xuanwei Zhenjing. Sa huling pagkakataong dumating si Su Wei upang makuha ang Guigo Wrench, ipinakita niya ang chi ng langit at lupa. Siyempre, dahil hindi sapat ang kultibasyon ni Su Wei, wala siyang kinalaman kay Ye Fan, ngunit hindi ibig sabihin na hindi niya ito magagawa. Kung ikukumpara sa nauna, ang Xuanwei Zhenjing ay mas angkop para sa mga kababaihan na magsanay. Binibigyang diin ng pamamaraang ito ang, kailangan mo munang kunin ang gusto mo. Maaari nitong may hatid ang totoong enerhiya sa iba, unti-unting makagambala sa paghinga ng kaaway, at makamit ang hindi inaasahang resulta. Ang kapuri-puri ay nasa parehong oras, ang mga panloob na organo ay maaaring gamitin. Dapat mong malaman na maraming mga ehersisyo upang palakasin ang iyong katawan at palakasin ang iyong mga panloob na organo, na napaka-magical. Kung pag-uusapan, ang buhay ni Ye Fan ay puno ng tubig, at ito ay katulad ni Xuanwei Zhenjing. Ang mga ito ay lahat ng banayad na pagsasanay, na angkop para sa mga kababaihan na magsanay. Ngunit si Su Qingzhou, bilang miyembro ng pamilyang Su, ay dapat pa ring magsanay ng mga pagsasanay ng kanyang sariling pamilya, na mas makabuluhan. Ako, hindi ko alam kung paano magsanay, nag-aalangan na sabi ni Su Qingzhou. Ngumiti si Ye Fan, hindi, kaya kitang turuan, halika, ay transcribe muna natin itong Xuanwei Zhenjing, at tuturuan kita pagbalik ko. Iniisip ang mga hamon na maaaring harapin niya sa hinaharap, hindi na nagdalawang isip si Su Qingzhou, at tumango bilang pagsang-ayon. Mahigit kalahating oras ang paghagis ng dalawa bago bumalik sa kanilang tahanan sa Belo County. Sa susunod na 2 araw, bukod sa pagpunta sa trabaho, ang dalawa sa kanila ay nagpractice ng mga pagsasanay sa bahay, na itinuro ni Ye Fan at nagpractice ni Su Qingzhou, na lubos na kasiya siya. Originally thought na dadating sa pinto ang clown pero walang commotion. Bagamat hindi malaman ni Ye Fan ang dahilan, mas mabuting magkaroon ng mas kaunti sa isang bagay, kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang buhay habang nakabantay. Sa ilalim ng mabituing kalangitan, isang malawak na dagat, isang marangyang yate, ang lumulutang dito. Sa loob ng yate, sa isang maluwag at madilim na silid, isang figure ang tamad na nakahiga sa isang bangko, nanginginig ang isang baso ng champagne. Biglang, sa paligid ng silid, higit sa 100 ng mga screen ng projection ang lumitaw, at sa bawat screen, lumitaw ang parehong logo, 3 matalim na arrow ang tumawid sa isang pattern na parang hexagram. Kaagad pagkatapos noon, sa bawat screen, iba't ibang lalaki at babae ang lumitaw, matanda at bata, ang iba ay nakasut at nakakurbata, ang iba ay nakauniforme ng militar, ang iba ay casual na nakasando, at ang iba ay tila katatapos lang mag-enjoy sa hotel, nakasuot ng pijama at tabako. Narito ang lahat, ang oras ng lahat ay mahalaga, kaya huwag tayong magsalita ng walang kaparirikon. Isang puting lalaki sa gitna, mga 50 o 60 taong gulang,
na nakasuot ng uniforme ng general, ang mahinahong nagsabi, pakinggan natin ito. Ang dakilang Dr. Ganesha, ano ang nangyayari? Si Ganesha, na nakahiga sa bangko, ay itinaas ang baso ng alak sa kanyang kamay, at nakangiting sinabi, General Robert, nagmamadali ka ba, ang tagal kitang hindi nakikita, bakit hindi ka umiinom? Matagal nang tumigil si General Robert sa pag-inom, Doktor, huwag kang magpakatanga. Napakasikip ng oras natin, kailangan kong magsimula ng state visit sa hapon, huwag mong sayangin ang oras ko, sabi ng isang nasa katanghaliang gulang na babae na may salamin at brown na trench coat. Nagkibit balikat si Ganesha, okay, Ms. Tiffany. Kung gayon ang pagunlad na gusto kong iulat ay ang libingan na sinuri ko sa pamamagitan ng pagsusuri. Umiiral nga ito. Bukod dito, mayroon talagang dalawang kayamanan na karapat-dapat sa pagsasaliksik. Bagaman, hindi ko maisip sa ngayon kung ang bagay na iyon ang pinagmulan ng elemento ng parola na hinahanap ko. Oo, talagang magandang balita iyan, gaano katagal mo i-analyze ang mga resulta? Tanong ni General Robert. Ibinaba ni Ganesha ang kanyang ulo at ngumiti, pasensya na, bagamat nahanap ko ito, may isang lalaki na nauna at inagaw ang bagay. Para hindi malantad ang sarili ko at hindi ako mapansin ng kaluluwa ng dragon, kailangan kong umatras pansamantala. Ano, Ganesha, anong kalokohan ang ginagawa mo? Gumastos kami ng napakaraming pera upang magsaliksik para sa iyo at hayaan kang bumuo ng mga biological mecha, ngunit sinabi mo sa amin na ang mga resulta na madali mong makuha ay inalis ng iba. Galit na hinampas ng isang may balbas na lalaking may mataba ang mukha at may puting turban sa ulo. Itinaas ni Ganesha ang kanyang kamay at ngumiti ng masama, Hoy, huminahon ka, Chief Hassan, hindi mauubos ang iyong langis, bagamat pansamantalang inalis ni Lucifer ang bagay na iyon, makakahanap pa rin ako ng paraan para maibalik ito, kung tutuusin, minsan na akong nagsinungaling sa kanya, hindi ba? Ano, siya yun? Nang marinig ang pangalan, ang mga tao sa dosenang mga screen ay nagpakita ng maingat at nag-aalalang mga ekspresyon. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.